Huwag kang hihinto. Please. Pakiusap ko sa lalaking kasama. Nakailang round na ba kami? Ewan. Basta ang alam ko, ayaw ko nang huminto pa. Ivana. Ivana. Napakagatlabi ako sa walang tigil na pagsambit niya sa pangalan ko. Siguro ay malapit na naman niyang marating ang finish line. Kaya naman kailangan ay masabayan ko siya. Ivana. Sa isang iglap ay napamulagat ako at laking gulat ko nang bumungad sa mukha ko ang mukha ng asawa ko. Wala na yung gwapo. At machong lalaki na kanina lang ay nasa ibabaw niya. Doon ko napagtanto na panaginip lang pala ang lahat. Honey, binabangungot ka yata. Umuungol ka habang tulog kaya ginising na kita. Wika ni Vicente sa akin. Napasimangot ako. Dahil sa sobrang pagkadismaya. Akala ko ay totoo na, panaginip lang pala. Pati ba naman sa panaginip ay ipagkakait pa sa akin ng matandang to ang masolve sa kama? Hay buhay, napapailing na lang akong bumangon. Ganun ba honey? Salamat at ginising mo ko. Peke ko siyang nginitian. Halika na honey, mag-umagahan na tayo. Napipilitan man, ay wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Habang kumakain, ay walang ginawa si Vicente kundi ang magsalita. Puro tango lang ang sinasagot ko dahil wala talaga ako sa mood. Hindi maganda ang gising ko. Matapos kumain ay pasimple kong nilayasan si Vicente. Hanggat maaari ay ayaw ko munang makita ang pagmumukha niya. Lumipas ang maghapon na todo iwas ako kay Vicente. Kinahapunan, pagkatapos kong maligo ay napadpad ako sa likod ng bahay. Habang nakaupo ay may narinig akong ingay. Nang lingunin ko yun, ay nakita ko ang matipunong likod ng isang lalaki. Aling Sita, sino yun? Nagtataka kong tanong sa katulong namin, habang nakaturo sa matipunong likod ng lalaki na naglilinis sa hardin. Bagong hardinero natin, madam. Sagot naman ito. Maya-maya ay parang slow motion sa paningin ko ang naging kilos ng lalaki. Pinag-cross nito ang mga braso, pagkatapos ay tinanggal nito ang suot na puting sando. Napangisi ako at halos maglaway sa nasaksihan. Umupo ako mula sa pwesto ko at pinanood ang lalaki na sanay-sanayan sa ginagawang pagtitrim ng halaman. Anong pangalan niya? Wala sa sariling tanong ko sa matanda. Daniel po, Madam Ivana. Kaka-hire lang po sa kanya ni Don Vicente kahapon. Sagot muli nito. Napatango-tango ako. Ngayon lang ako natuwa ng husto sa asawa ko. At least, may nagawa siyang maganda ngayon. Nakagat ko ang pang-ibabang labi dahil sa magandang view na nakikita. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang tanawin. At talaga namang nakakabasa. Kahit panoorin ko lang ang mga simpleng kilos niya. Ni hindi ko ito maramdaman sa asawa ko. Paano ba naman kasi, medyo may katandaan na si Vicente. Hindi na ako masyadong nasisiyahan sa kanya. Dahil hindi niya masabayan ang sigla ko sa kama. Isama pa ang malaking tiyan nito na napakalaking sagabal tuwing gumagawa kami ng milagro. Bukod pa na napakabilis nitong mapagod. Ay, nakaka-bad trip. Pero at least, ngayon nakabawi siya sa akin dahil may pagbubuhusan ako ng atensyon. Aling Sita, ikuha mo nga ako ng soft drink sa ref. Kuhanan mo rin pati yung bagong hardinero natin. Magdala ka na rin tuloy ng sandwich. Utos ko sa matanda na agad naman itong sinunod. Pag alis ng matanda ay bahagya ko namang inilihis ang paldang suot ko at inayos ang may kalakihang hinaharap habang nakatingin sa lalaki. Napapalunok na lamang ako sa gilid habang pinagmamasdan ang katawan niyang mas mainit pa sa araw. Honey, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Maya-maya ay narinig ko, kaya naudlot ang pagngiti ko. Napalingon ako sa gawin ng nagsalita at nakita kong papalapit sa akin si Vicente. Mapakla akong ngumiti at umirap sa hangin. Nang imbis na si Aling Sita ang dumating, ay ang asawa kong mas nauna pang nabuntis kesa sa akin. Nagpapahangin lang ako.
Tipid ko namang sagot at tumayo para halikan siya sa labi. Napapailing na lang akong bumalik sa upuan at maging si Vicente ay naupo rin. Ilang sandali pa ay dumating na si Aling Sita dala ang pinakuha kong merienda. Aling Sita, kumuha ka pa nga ng isang baso para sa hardinero natin. Utos sa kanya ni Vicente na agad naman niyang sinunod. Para kay Daniel kasi yan. Bulong ko. Anong sabi mo, honey? Nakakunot noong tanong ni Vicente. Wala. Sabi ko, sa inyong dalawa yan ng bagong hardinero natin. I'm fine, Aling Sita. Ayaw kong magmerienda. Sagot ko na lang. Nawalan na rin kasi ako ng gana na magmerienda dahil sa pagsulpot ni Vicente. Daniel, maya-maya ay tawag ni Vicente sa hardinero. Lumingon naman ang lalaki kaya nahigit ko ang hininga ko nang tuluyang makita ang mukha niya. Ang pogi. Halika dito at magmerienda ka. Tawag pa nito na nahihiya namang sinunod ng lalaki. Habang papalapit siya ay panay lang ang titig ko sa kanya. Ewan ko kung napansin ng lalaki ang malagkit kong titig dahil saglit lang itong napatingin sa akin. Nang makalapit si Daniel ay ako na mismo ang naglagay ng soft drink sa kanyang baso. At para hindi mahalata ang ginawa ko, ay nagsalin din ako sa baso ng asawa ko. Hindi ko alam na may anak pala kayo, Don Vicente. Paunang sambit ni Daniel, kaya bahagya akong natawa. Nang lingunin ko si Vicente ay nakakunot ang noo nito. Halatang bahagyang nadismaya sa sinabi ni Daniel. Napatikhim si Vicente at hinapit niya ako papalapit sa tabi niya. Eto si Ivana, asawa ko. Nakalimutan ko siyang ipakilala sa iyo kahapon dahil wala siya dito. Proud na wika ni Vicente. Ako naman ang nalukot ang muka. Mukha bang anak ko lang ang magandang babae na to? Parang hindi naman nagkakalayo ang edad namin. Di ba, honey? Sambit ni Vicente at pinatakan ng halik ang leeg ko. Naiilang naman akong ngumiti habang nahihiyang nakatingin kay Daniel. Napansin ko ang gulat na rumehistro sa mukha niya, kaya mabilis niyang iniwas ang tingin. Nagtaas baba ang Adam's apple niya at mabilis na uminom ng soft drinks dahil sa nakita. Huwag kang mahihiya. Tikman mo tong sandwich na ginawa ng asawa ko. Masarap yan, kasing sarap niya. Pabirong hirit pa ni Vicente sabay tawa. Muntik-muntikan ko pang masapu ang noo ko dahil sa mga sinasabi niya. Kahit kailan talaga walang preno ang bibig ng matandang to. Mukhang masarap nga po. Wika naman ni Daniel na madiin na nakatingin sa akin. Sa kabila ng ilang na aking nararamdaman, muling nag-init ang pakiramdam ko. Medyo kinilig ako dahil para bang ako ang sinasabihan ni Daniel ng masarap. Ikaw, Daniel, may asawa ka na ba? Pag-iiba ko ng usapan. Dahil puro na lang boses ni Vicente ang gumagambala sa mainit na panahon. Iritable na nga ako, mas lalo pang naiirita dahil sa presensya niya. Kung bakit ba kasi pati dito sa likod ng bahay, naamoy pa niya ako. Naistorbo tuloy ang panonood ko sa matipunong hardinero namin. Wala pa akong asawa, ma'am. Sagot ni Daniel saka akong initian. Napangiti ako dahil yun ang gusto kong marinig na sagot galing sa kanya. Girlfriend siguro. Tanong naman ni Vicente na may nakakalokong ngiti kaya agad ding nawala ang matamis na ngiti sa labi ko. Panira talaga ng imagination ko. Wala pa rin ho. Kung papalarin man, gusto ko yung maganda rin tulad ng asawa mo, Don Vicente. Diretsyong sagot ni Daniel na nagpamula sa pisngi ko dahil para bang ako ang tinutukoy niya. Idagdag pa na hindi inaalis ni Daniel ang tingin niya sa akin. Tumawa ng malakas si Vicente at tinuro-turo si Daniel na para bang natutuwa siya rito. Hindi malabong mangyari, sa itsura mong yan, paniguradong babae ang hahabol-habol sa'yo. Pero hindi ka makakakita ng kasing ganda ng asawa ko. Walang makakabantay dito, nag-iisa lang to. Pagmamalaki ni Vicente, kaya napangiti ako. Magmerienda ka pa, Daniel. Udyo ko sa kanya at binigyan pa siya ng sandwich at inabot sa kamay niya.
Naramdaman ko ang kagaspangan ng palad niya, ngunit may init yung dala. Daniel, mamayang hapunan, dito ka na rin kumain. Ano bang gusto mong putahin ng ulam? Tanong ko sa kanya na para bang wala ang asawa ko sa tabi ko. Honey, masyado ka naman yatang mabait sa hardinero natin. Magsiselos na ako niyan. Nakangusong sabi ni Vicente, kaya hinarap ko siya at peking nginitian. Honey, ganito naman talaga ako, di ba? Kaya wag ka nang magselos dyan dahil ikaw lang. Sagot ko, sabay kurot sa pisngi niya. Napansin ko na nasamid si Daniel kaya naagaw niya ang atensyon ko. Pasensya na po. Hingi niya agad ng paumanhin. Sige po, babalik na ako sa trabaho. Mabilis na sabi ng lalaki at iniwan kaming mag-asawa. Nahiya yata dahil masyado kang sweet sa akin. Natatawang sambit ni Vicente. Nakulang na lang ay irapan ko dahil hindi ko pa masyadong nakakausap ang lalaki dahil sa kanya. Pagsapit ng gabi, inihanda ko na ang mga niluto kong pagkain. Dahil hindi ko naman nalaman kung ano ang ulam na gusto ni Daniel, ay naghanda ako ng iba't ibang putahe para sa kanya. Masyado yata akong attracted sa kanya. Kaya ganito na lamang akong mag-effort nang hindi nakakahalata ang asawa ko. Aling Sita, pakitawag na nga si Vicente. Ako na ang magtatawag kay Daniel para makakain na tayo. Utos ko sa katulong. Madam Ivana, kanina pa po umalis si Daniel. Nagpaalam po siya kay Don Vicente. Sagot naman ni Aling Sita. Ano? Bakit naman ngayon mo lang sinabi? Di sana napabaunan ko na lang siya ng pagkain. Irritable kong turan. Naiinis ako dahil para bang nabaliwala ang effort ko. Kasi po, busy kayo kanina sa pagluluto. Kumakamot naman sa ulong sagot ni Aling Sita. At dahil hindi ko nakuha ang gusto ko, ay buong gabi akong iritable kahit pa kay Vicente. Hindi ko talaga siya pinagbigyan kahit gusto niyang umiskor. Ano namang mapapala ko? Kahit nga pagbigyan ko siya ay hindi rin naman ako masisiyahan. Ewan ko ba kung bakit naghahanap ang katawan ko ng bago. Yung masigla at kayang makipagsabayan sa energy ko. Si Vicente kasi, isang round pa lang ay pagod na. Siguro, dadating din talaga sa punto na maghahanap ka. Lalo na kung hindi ka nasasatisfy. Totoo palang problema ito ng mga mag-asawa. Honey, may business akong aasikasuhin kaya isang linggo ako mawawala. Kaya mo ba dito habang wala ako? Tanong ni Vicente habang nagliligpit siya ng mga dadalhin niyang gamit. Biglang lumiwanag ang mundo ko dahil sa narinig. Umagang-umaga pero nasa mood agad ako. Ibig sabihin lang nito, isang linggo akong magkakaroon ng time kay Daniel, walang istorbo. Ngayon ka na ba agad aalis, honey? Bakit naman hindi mo agad sinabi? Di sana napagbigyan kita kagabi. Ayan tuloy, isang linggo mo kong hahanap-hanapin yan. Malambing kong wika at tinulungan siya sa pag-iimpake. Saglit niyang itinigil ang ginagawa at niyakap ako sa likuran. Napasigaw pa ako nang buhatin niya ako at inhiga sa kama. Walang problema. Pwede naman nating gawin ngayon bago ako umalis. Pilyong wika niya at susunggaban na sana ako nang pigilan ko siya. Honey, pag-uwi mo na lang para mamiss mo ko. Panguuto ko at saka mabilis na tumayo. Kung sa bagay, mas matagal, mas exciting. Sang-ayon niya naman sa akin, kaya nakahinga ako ng maluwag. As if naman, kahit gaano ko pa siya patakamin, ang ending, mabibitin at mabibitin ako sa kanya. Magandang umaga po madam, Don. Mukhang may lakad kayo ah. Bati ni Daniel at takang tanong niya nang madatnan kami ni Vicente na palabas ng pintuan. Mukhang kadarating niya lang din dahil hindi pa siya pinagpapawisan. Si Vicente lang, Daniel. May business trip kasi siya. Ako, may iwan dito. Nakangiti kong sagot at pasimpleng hinawakan at pinisilang braso niya. Hindi ko na talaga mapigilan kaya't kahit sa harap ng asawa ko,
ay nagawa ko na rin siyang harutin. Mabuti na lang at hindi nakakahalata si Vicente. Mukhang hindi naman siya ganun ka-inosente sa mga pasimple kong tingin at haplos. Alam ko na sa aming dalawa, siya ang higit na nakakaintindi kung may kailangan ba ang isang babae. At sa kilos ko, imposibleng hindi niya mapansin yun. Ingat ka, Don Vicente. Ngumisi si Daniel at tinignan muna ako bago kami nilagpasang mag-asawa. Mag-iingat ka doon, honey. Paalala ko at humalik sa pisngi niya. Ihanda mo ang sarili mo pagdating ko. Paalala din naman ni Vicente, kaya hilaw akong ngumiti at tumango. Hindi na ako umaasa pa. Nang makaalis na siya, ay nagtungo agad ako sa kusina para ipaghanda si Daniel ng merienda. Pakanta-kanta pa nga ako habang gumagawa ng sandwich at nagtitimpla ng juice. Mukhang good mood ka yata, madam. Nangingiting tanong ni Aling Sita. Medyo, tipid ko namang sagot at nagkibit ng balikat. Para kay Daniel po ba yan? Ako na po ang magdadala niyan sa kanya. Akmang kukunin ni Aling Sita ang inihanda kong merienda pero maagap ko siyang napigilan. No, maglinis ka na lang dito sa loob. Ako na ang bahala sa hardinero natin. Pigil ko at dumiretso na sa likod ng bahay. Nang makarating sa likod bahay, ay inilapag ko ang tray na may lamang merienda. Umupo ako sa kahoy na upuan. Masasabi kong maganda talaga ang spot na to para makita ko kung gaano kadedikado si Daniel sa ginagawa niya. Kung dito pa lang ay nakakapaglaway na ang ginagawa niya, how much pa kaya kung sa kama na? Daniel, uminom ka muna ng tubig. Napawi ang magandang ngiti sa labi ko nang makita ko ang isang katulong namin na halos kasing idaran ko lang na nag-aabot ng bottled water kay Daniel. Aba at aagawan pa ako. Tumigil ang lalaki sa ginagawa at nakangiti nitong kinuha ang tubig kay Babylin. Binuksan niya yon at ininom sa mismong harapan ng katulong. Mula dito ay kitang-kita ko ang pawis na kumikislap sa katawan niya at ang Adam's apple na nagtataas baba habang umiinom. Ang natirang tubig ay ibinuhos niya sa ulo niya na siyang dahilan ng paggapang ng tubig sa dibdib niya. Napalunok ako at hindi na naiiwas pa ang tingin. Kaya imbis na mainis kay Babylin dahil sa ginawa niya, ay parang nagpasalamat pa ako sa kanya dahil sa makalaglag panty na nasaksihan ko. Daniel, wala sa wisyong tawag ko. Pareho silang napalingon ni Babylin, ngunit si Daniel lang ang lumapit. Tawag mo ho ako, madam? Takang tanong niya habang may nakakalokong ngiti sa labi. Ivana na lang ang itawag mo sa akin. Dahil hindi naman nagkakalayo ang edad natin. Maupo ka at saluhan mo kung magmerienda. Sinunod ni Daniel ang utos ko. Kapwa pa kami natigilan nang mahawakan niya ang kamay ko dahil sa pag-abot ko ng pitsil. Ako na. Pigil niya sa akin kaya binitawan ko ang pagkakahawak sa pitsil. Pinagsalin niya ako ng juice sa baso ko bago niya salinan ng kanya. Tumalon agad ang puso ko sa maliit na bagay na ginawa niya dahil hindi ko man lang ito naranasan sa asawa ko. Alam mo, napansin ko na masyado ka pang bata para maging asawa ni Don. Mahal mo ba talaga siya? Natigilan ako dahil sa tanong ni Daniel sa akin. Huwag mong sabihin sa akin na ang tingin mo sa akin ay gold digger. Nagtaas ako ng kilay na agad niyang inilingan. Mukhang hindi niya gustong madismaya ako sa sinabi niya. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Ivana. Tanggi ni Daniel. Well, gusto kong maging honest sa'yo. Totoo naman. Tanggap ko kung ganyan ang tingin mo sa akin. Nagsalubong ang kilay niya ngunit hinintay niya ang kasunod na sasabihin ko. Sawang-sawa na akong mamuhay sa kahirapan. At para makaahon sa hirap, pinakasalan ko si Vicente. Pinakasalan ko siya dahil sa pera. Pero hindi lang yun. Naghahanap din ako ng pagmamahal. Umasa ako na baka sa pagtagal ng pagsasama namin, matututunan ko rin siyang mahalin. Paliwanag ko kay Daniel. Ano? Natutunan mo ba siyang mahalin? Tanong niya habang titig na titig sa akin.
Iiling-iling naman akong sumagot. Yun na nga sa 2 taon na pagsasama namin, kahit anong gawin ko ay wala talaga. Hindi ko siya natutunang mahalin. Bahagya akong tumawa. Kung ganun, inaamin mo na ang pundasyon ng pagsasama niyo ay dahil sa pera? Para bang nakarinig si Daniel ng nakakainis na istorya. Oo, pero hindi lang naman ako ang nakikinabang. Kaya niya nga ako pinakasalan dahil dito sa mukha at katawan ko. Kaya ang totoo niyan, hindi namin mahal ang isa't isa. Nagsama lang kami dahil pareho kaming nakikinabang sa isa't isa. Imporma ko. Ewan ko kung naiintindihan ba ni Daniel ang mga sinasabi ko sa kanya o sadyang wala lang siyang masabi dahil sa mga narinig niya. Kung ganun, ayos lang sa inyo kung magkaroon kayo ng karelasyon sa iba? Tanong ni Daniel lang makabawi. Sa akin okay lang, pero kay Vicente, hindi. Sa kanya lang dapat ako at walang pwedeng makiagaw. Diretso kong sagot, kaya napatango ang lalaki. Bakit mo sinasabi lahat yan sa akin? Kahapon mo lang naman ako nakilala. Muling tanong ni Daniel. Para alam mo ang mga consequences na darating kung sakaling pumayag ka sa gusto ko. Ramdam kong papatindi ng papatindi ang tensyon sa pagitan namin. Ano ba ang gusto mo? Hamon niya habang hindi nilulubayan ng nagbabagang tingin ng mata ko. Alam kong alam niya ang gusto ko at gusto lang marinig sa mismong bibig ko ang sagot. Kinagat ko ang pang-ibabang labi bago sumagot. Ikaw, pwede ba? Malandi kong sagot. Napalunok siya at bumaba ang tingin sa labi ko. Pagkatapos ay uminom siya ng juice na para bang uhaw na uhaw. Pwedeng-pwede, Ivana. Makakatanggi ba naman ako sa ganyang offer, lalo at galing sa'yo? Ngumisi siya at pasimpleng hinaplos ang balikat ko. Nagbigay yun ng kakaibang kiliti sa akin. Ilang sandali pa ay bumalik na si Daniel sa tinatrabaho niya na para bang walang nangyaring palitan ng mainit na salita sa aming dalawa. Aling Sita, ihanda mo na yung mga pagkain at sabay-sabay na tayong kumain. Utos ko sa matanda. Tinawag ko si Daniel. Siyempre siya naman talaga ang dahilan kung bakit nagluto ako. Kumain kami kasamang ibang katulong. At nang matapos akong kumain, ay pasimple akong tumayo at ibinuhos sa katawan ni Daniel ang tubig na nakalagay sa baso. Naku, pasensya ka na Daniel. Okay ka lang ba? Halika sa taas at papahiramin kita ng damit ni Vicente. Natatawa na lamang ako sa likod ng isip ko dahil halatang effective ang acting ko. Aling Sita, ikaw na ang bahala dyan. Kumain lang kayo at aasikasuhin ko lang tong si Daniel. Dagdag ko pa na naiintindihan naman ng matanda. Pagpasok namin ni Daniel sa kwarto, ay doon ko na pinakawala ng pinipigilang tawa. Ayos ba ang acting ko? Nangingiti ko pang sambit at pinalibot ang mga kamay sa bewang ng lalaki. Ivana, naiiritang saway sa akin ni Daniel at bahagya pa akong inilayo sa kanya. Sumimangot ako at napakunot ng noo dahil sa ginawa niya. Ano, ayaw mo na? Wala pa ngang nasisimulan nagbago na agad ang isip mo. Hindi ako papayag. Reklamo ko pa. Hinding-hindi na magbabago ang isip ko, Ivana. Gusto kong maligo muna. Kanina pa ako nandilimahid sa pawis. Wika ni Daniel. Yan lang ang problema mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako maarte. Ang importante sa akin, yung performance. Ayos na yan. Hot ka pa rin naman. Pabiro ko namang turan pero pinakawalan ko pa rin siya. Ngingiti-ngiti namang pumasok sa banyo si Daniel. Hindi naman nagtagal at lumabas din ito. Hindi na ako naghintay at ako na ang sumugod kay Daniel. Ito ang tinutukoy kong apoy at excitement na hindi ko maramdaman kay Vicente. Nakakaliw ang amoy niya, na para bang kahit abutan kami ng pagsikat ng araw ay ayos lang sa akin. Talagang katakam-takam. First time mo ba, Daniel? Namamangha kong tanong habang nakatingin sa nakapikit niyang mga mata. Oo. Nakakakaba at exciting pala. Natawa ako sa pagsasabi niya ng totoo. Jackpot pala ako sa'yo, Daniel.
Promise, hinding-hindi ka magsisisi. Bumaba ako hanggang sa maka-face to face ko yun. Grabe, nakakailang reaksyon ni Daniel. Madiin itong nakapikit, kaya kinuha ko ang kamay niya at ipinahawak sa buhok ko. Para doon niya nalang ibaling ang kanyang gigil. Nang makaramdam ng pagod, ay bumagsak ako sa tabi niya. Narinig ko ang mahinang tawa ni Daniel bago paos na nagsalita. Mukhang hindi nga ako magsisisi. Napangiti ako at inayos ang sarili para tumabi sa kanya. Ngayon lang ako napagod ng ganito, na para bang solved na ako kahit isang round lang ang ginawa namin. Pagod ka na? Pwedeng ako naman. Pilyo niyang tanong, ngunit hindi na hinintay pa ang sagot ko. Napasigaw na lamang ako sa tuwa at pinagbigyan ng gusto niya. Kinabukasan ay napangiti agad ako nang magising ang diwa ko. Nakapikit pa rin ang mga mata ko. Kinapa ko ang katabi ko para sana yakapin, ngunit wala na ito. Saan nagpunta yun? Kunot noo kong tanong at bumangon. Mabilis akong nag-ayos ng sarili at bumaba. Aling Sita, si Daniel, nasa hardin ba? Bungad ko agad na tanong sa matanda. Hindi ko po napansin. Halos kagigising ko lang din po, madam. Sagot niya na tinanguan ko na lamang. Maaga siguro siyang umalis para hindi mahuli ng mga katulong na dito siya nagpalipas ng gabi. Naglakad ako papunta sa hardin, ngunit hindi ko siya nakita. Kaya naman muli akong pumasok sa loob at nagtanong kay Aling Sita. Aling Sita, alam mo ba ang number ni Daniel? O kung saan siya nakatira? Tanong ko sa matanda. Ang alam ko po malapit sila sa bayan, pero wala po akong number niya. Sagot ng matanda. Para sa akin ay sapat na yung sagot niya. Kaya naman nag-drive ako papunta malapit sa bayan at nagtanong-tanong. Napadpad ako sa maliit na bahay na sa tingin ko ay bahay ni Daniel. Tao po, katok ko sa pintuan. Daniel? Bahagya pa akong nagulat nang bumukas ang pintuan at bumungad sa akin ang taong hinahanap ko. Paano mo nahanap ang bahay ko? Mangha at nangingiting tanong niya. Pasok ka, Ivana. Anyaya niya, kaya pumasok akong kasunod niya. Pasensya ka na at medyo makalat. Wika niya at kinuha ang mga damit na nagkalat at sininop sa isang laundry basket. Bakit pala napadalaw ka? May paglilingkod ba ako sa'yo? Tanong ni Daniel sa akin. Hindi ka ba papasok sa trabaho? Balik na tanong ko. Linggo ngayon, Ivana. Huwag mo namang ipahalatang masyado mo akong na-miss. Natatawang sambit niya. Kaya namula ng husto ang mukha ko. Bakit mo naman kasi akong iniwang mag-isa sa kama? Pagsusungit ko sabay irap. Nag-iingat lang ako. Pero hindi ko talaga inaasahan ang nangyari kagabi. Mas lalo kang gumaganda kapag sinasambit mo ang pangalan ko. Napangiti ako at pinag-initan ng mukha dahil sa sinabi niya. Sa loob ng isang linggo ay ilang beses na ring may nangyari sa aming dalawa ni Daniel. Walang kamalay-malay si Vicente, na nasalisihan na siya ng kanyang hardinero, hanggang sa dumating ang asawa ko. Napapansin ko na nanlalamig ka na sa akin, honey. May nagawa ba akong kasalanan? Yung usapan natin hindi mo tinupad. Nung nakaraan pa ako nagpipigil. Pagbigyan mo naman ako. Reklamo at pamimilit ni Vicente, ngunit hindi ko pa rin siya pinagbigyan dahil ang gusto ko ay si Daniel lang. Nagpatuloy ang palihim na pagkikita namin ni Daniel. Masaya ako sa patagong ginagawa namin at mas nakakadagdag ng thrill sa akin. Kapag hindi ko talaga siya nakita ng isang araw, ay hinahanap-hanap agad siya ng mata ko. Gusto ko yung malapit lang siya sa akin. Ewan ko ba, pero patuloy kong hinahanap-hanap ang init ng mga sandaling pinagsaluhan naming dalawa. At totoo nga yata ang kasabihan na walang lihim na hindi nabubunyag. Dahil isang araw ay nahuli na lang kami ni Vicente na patagong nagkikita ni Daniel. Anong ibig sabihin nito? Dumagundong ang kaba sa dibdib ko at parang gusto ko na lamang magtago sa likuran ni Daniel.
Ano pa nga ba? Gusto ko nang makawala sa'yo. Sa halip na matakot ay tinapangan ko ang loob ko. Ano? Akin ka lang at walang pwedeng umagaw sa'yo. Ikaw Daniel, pera ba ang katapat mo? O ito 10,000. Dumukot si Vicente ng pera sa wallet niya at isinampal sa mukha ni Daniel. Umuwi na tayo. Hinila ako ni Vicente at sapilitang isinakay sa sasakyan. Alam kong gusto akong habulin ni Daniel. Ngunit dahil pinipigilan siya ng 2 tauhan ni Vicente ay hindi niya ako naipagtanggol. Anong sinabi ko sa'yo? Akin ka lang. Sigaw ni Vicente nang marating namin ang kwarto. Malakas niya akong sinampal na ikinatumba ko sa higaan. Mula ngayon, hindi ka na makakalabas. Dito ka na lang sa kwartong to. Ani at iniwan ako. Sinubukan kong pigilan ang pinto, ngunit hindi rin ako nagtagumpay. Problemado akong nag-isip ng paraan para makaalis sa impyernong bahay. Kung wala lang akong nararamdaman kay Daniel, hindi ko gagawin ang umalis dito. Pero dahil natutunan ko siyang mahalin, desidido na akong iwan si Vicente. Nang magmadaling araw at matiyak kong tulog na ang lahat, ay kinuha ko ang lubid sa ilalim ng kama at yun ang ginawa kong sabitan para bumaba sa first floor ng bahay. Kahit gaano kataas ang pader ay inakyat ko para lang tuluyang makaalis. Dumiretso ako sa bahay ni Daniel at nang pagbuksan niya ako ng pintuan, ay nakita ko ang mga sugat na natamo niya dahil sa pambubugbog ng tauhan ni Vicente. Mabilis niyang inilak ang pinto nang makapasok ako. Anong ginagawa mo dito? Lalo kang mapapahamak niyan. Ramdam ko ang inis at tutol sa tono ng pananalita niya. Umalis na tayong dalawa dito. Sasama ako sa'yo kahit saan pa tayo magpunta. Pursigido kong sambit na halos maiyak pa. Hindi ba sanay ka sa marangyang buhay? Ayaw mo nang maging mahirap. Kaya paanong gusto mong sumama sa akin? Tanong ni Daniel sa akin. Wala na akong pakialam Daniel. Ang alam ko lang, gusto kitang makasama. Dahil mahal na kita. Please ilayo mo na ako kay Vicente. Nagsusumamo kong sambit. Bumuga siya ng hininga at kinabig ako palapit sa kanya para bigyan ng isang mainit na halik. Ayos lang ba sayong sa probinsya tayo manirahan? Baso yung tanong ni Daniel. Kahit ano, kahit saan basta kasama kita. Sagot ko naman. Namuhay kami ni Daniel ng masaya at mapayapa sa probinsya kung nasaan ang kanyang pamilya. Hindi na ako hinanap pa ni Vicente at wala na rin ako naging balita sa kanya. Hinay-hinay naman sa pagtakbo Daniel. Yung anak mo madadapa na sa kakahabol sa'yo. Natatawa kong suway nang mapansin ang mag-ama kong nagkakatuwaan sa paglalaro. Oo, mahalaga ang pera. Pero hindi nun kayang bili ng talagang gusto ko. At narealize ko na mas mahalaga sa akin ang masayang buhay kasama ang lalaking mahal ko.